Check the mic and make sure it sound right, boys. What's up mga troops? I'm Yano Malabanan. Balita mula sa Cavite. Dalawang kataong sugatan matapos araruhin ng isang pick-up truck ang ilang sasakyan sa Naik, Cavite. Kinailangan pang paputukan ng mga pulis ang gulong ng sasakyan upang mapigilan ang tumakas na driver. Nang kalaunay, umamin na siya ay lasing. Nahagip sa CCTV nitong Huwebes ng gabi ang isang pick-up truck na mabilis tinatahak ang Sabong Road sa barangay Ibayo, Silangan, Naik, Cavite. Ilang sandali pa'y bigla itong bumilis, tuluyang sumalpok hilera ng mga nakaparadang sasakyan. Nagmaniobra pa ang driver ng tangkang pagtakas, ngunit tiyempong malapit ang mga pulis ng Naik na noon ay kumakain sa isang kainan malapit sa insidente. Agad silang rumisponde at sinubukang harangin ang sasakyan. Kinailangan pang paputukan ang gulong upang mapigilan ang driver. Ayon sa pulisya, sugatan ng isang driver ng mga nakabangga tricycle, pati na rin ang kanyang asawa. Ilang pang tricycle ang nadamay at nasira sa insidente. Umabot sa 5 tricycle na nabanggang ng pick-up at ayon sa mga otoridad, nagtamo ang sugat ng sa ulot, binti at iba't ibang bahagi ng katawan ang 51 anyos na lalaki at ang kanyang 52 asawang babae. Samantala, nasa kustodiya naman ng pulis ang 62 anyos na driver ng pick-up na nasa maayos ng kondisyon. Lumabas sa investigasyon, nalasing ang driver na mangyari ang insidente kasama umano niya ang 4 na kaibigan na ayon sa salaysay ay nag-inuman pa sa isang lugar ng Naik, Cavite bago ang aksidente. Nahaharap na ngayon sa mga kasong reckless imprudence resulting in damage to property, violation of Article 151, the Revised Penal Code, kaugnay ang resistance and disobedience to a person, authority, at driving under the influence of alcohol. Ang nasabing driver na kasulukuyang nakakulong sa Naik Police Station. Nag-uulat para sa Nagbabagang Balita. Ako si Alexa Andrea Datuin. Balik sa'yo, sir. Ako nga po pala si Kelvin B. Polileo para sa Nagagandahang Balita. Sa mga darating na mag-aaral ngayong Hunyo, ngayong taon, nagmura ayon sa DTI. Sa Pangasinan, maaga nang nagpadala ang DepEd ng mga libro para sa ilang estudyante. Naglapag ng tagi-isang libro ang bawat estudyante na kahit papano ay hindi mahirapan sa pagtuturo. Karamihan ng pinadala ng DepEd ay science book. Kasama dito ay kailangan din paghandaan at budgetan ang school supply o kagamitan papasok sa paaralan. Good news! Para sa mga magulang dahil bumaba din ang presyo ng school supply ngayong taon kumpara noong 2024. Kasama dito ang ilang presyo ng school supply. Ang notebook ay 15 pesos, ang lapis ay 11 pesos, 15 pesos sa pad paper. Para sa darating na pasukan, nagbabalita Kelvin B. Palileo. Back to you, Sir Malabanan.